Isa sa mga pinakasayang na gwardya para sa Gilas Pilipinas ay itong si Ethan Alvano. Nanay at tatay niya, Filipino. Kaya nga rin siya naging eligible sa Korean Basketball League ng requirement ay parehong magulang ang may Philippine passport or Philippine citizenship. Para ma-ensure na both side talagang Pinoy. Bukod pa sa passport yun ng player at nakapaglaro rin sa liga rito. Like sa Philippine team natin na Alab Pilipinas bilang local player doon. Kaya sa lahat ng yan, confirmed na Filipino nga itong si Ethan Alvano sa mata ng KBL. Kaya't pasok siya sa kanilang Asian quota. Pero yun nga lang, kahit na ganun, unfortunately, pagdating naman sa FIBA, hindi local lang status niya. Hindi siya pwede sa Gilas unless gamitin niya yung naturalized player spot. Kaya naman, sayang na lang ang masasabi mo talaga. Pakahusay pa naman na player, husay na scorer, husay na point guard. Kung nasabaybayan nyo ang games ng Strong Group Pilipinas ito sa Jokes Cup, malamang napansin nyo rin si Ethan Alvano dahil nakalaban siya doon ng SGA twice. At both games din, naramdam yung lakas niya ron. Sa 2 games ba naman against Strong Group, crazy na 29 points ang in-average sa atin. Simply unstoppable. 21 points sa first game at 37 big points sa second game. Aray ka na lang talaga nun nilaglag ng Filipino import yung Filipino team. Yung una, nilid niya yung Wonju sa 31-point win. Tapos yung second game, dininayin naman ni Ethan yung Strong Group na makuha yung needed na winning margin nito para maging number 1 sa group at advance sa semifinals. Yun yung battle, kung sino matalo, sila yung madadaya. Tapos hindi lamang din siya sa atin effective. Buong group stage ng Jokes Cup, nag-average si Ethan ng 18 points, 50% sa field at mainit na 38% sa tres. Grabing scoring threat talaga sa perimeter. At hindi lang din hype yan sa tournament dahil sa mismong liga nila sa KBL, ganyan pa rin. Kaya nga siya naging pinakaunang MVP raw na hindi Korean. At ang insane pa na part, after manalo ng MVP, sa mga sumunod na seasons ay patuloy lang ang pagtaas ng production niya. Kaya hindi na nga rin sa pinapakawala ng team niya paldong-paldo na sila para silang may isa pang import sa level ng basketball na nilalaro na ito ni Ethan. Pero mo sa kanyang MVP season, na-lead na rin na ng Wonju sa 41-13 record na best sa buong KBL. Nagtatranslate din talaga sa success ng team yung magandang laro niya. At same din sana sa Gilas Pilipinas yan kung naging eligible siya. Bukod sa elite na score niya, yung point guard skills niya higit pa sa kung ano meron tayo. Yung kanyang ball handling, court vision, passing skills. Hindi lang talaga siya basta scorer na gwardya, kaya niya talagang mag-run ng offense ng team. Pero mo, 40-minute game lang ang KBL pero last season, nag-average siya ng 35 minutes sa floor. Tiwalang-tiwala talaga sa kanya yung coach nila. At hindi niya rin naman sinayang yan with 18 points, 4 rebounds, 7 assists at 2 steals na average in 54 games. Ako personally, amazed talaga ako sa guard skills neto ni Ethan. Kung paano niya i-dissect yung defense, yung kanyang elite na handles, mga crossover, yung bilis niya at yung bilis ng pag-change ng directions, yung pagiging strong at crafty na finisher din sa rim. And of course, yung mga jumpers niya, mid-range man yan, tres, off the dribble, catch and shoot, off a pick and roll naman. Mahusay talaga. Kaya minsan manghihinayang ka na lang talaga Lalo nito lately, pinalabas yung malaking problem natin sa backcourt ng Australia Boomers. Kung sakali lang na matutulungan sana tayo rin ni Ethan. Na lumaki sa US, kung di nyo alam, naglaro rin ng college basketball, sanay sa mga ganun type ng pressure, build ng players at mabibilis at athletic na defenders. Sa pros din, sanay na rin siya sa mga imports, mga foreign players na nakakalaban niya sa kahit anong liga. Dito nga rin di ba sa SGA, pati mga imports natin doon kasama ng mga locals ay minani niya lang. But again, 29 points na average kontra Strong Group. Ayun na lang talaga masasabi mo, sayang. Parehong Filipino naman ang parents, gusto rin sana maglaro sa national team pero sadly, 22 years old na siya nakakuha ng Philippine passport ayon sa story ng K-Snacks. Kaya naman kahit inangat na sa before 18 years old ng requirement ng FIBA ay negative pa rin siya. So hindi pa rin naman daw niya inaalis yung posibilidad na makakalaro pa siya sa national team if halimbawa magkaroon pa ng rule change. Pero ang kaso lang, 30 years old na siya, mukhang mahirap na rin hintayin yon sa last few years ng prime niya. Kaya sana kahit sa Asian Games man lang, mga ganyang klaseng tournament makita natin siya. But problema rin same kina Carl at KQ na kasama niya sa KBL, conflict din yung calendar nila. So for now, malabo pa talaga sa FIBA man, Asian Games o kahit ano. Kaya sayang lang talaga muna masasabi natin sa Filipino guard na ito.